ng isang cafe owner ang pusa na nakakaperwisyo raw sa kanyang negosyo. Inakusa naman siya ng animal abuse dahil payat at sugatan na raw ng matagpuan ng pusa. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Mag-aalas 12 nitong April 25, nakuha na ng video ang orange cat na si Pampu. Maya-maya, may dumating na sasakyan. Bumaba ang isang babae. Binuhat ang pusa. Saka isinakay sa sasakyan. Ang videong yan ay ipinost sa social media ng Amaras Corner sa Angono, Rizal. Tanging ang CCTV na to ang saksi sa pangunguha o pangangatnap kay Pampu. Higit isang buwan na ang nakakalipas. At dahil sa nakalap na footage mula sa CCTV, natukoy kung sino ang kumuha sa pusa. Napag-alamang si Rochelle Santos ang babaeng kumuha kay Pampu. Siya naman ang may-ari pala ng La Bruja Cafe na katabi lang ng Amaras. Pagkalipas ng ilang linggo, mula Angono, isa barangay San Juan sa Taytay na natagpuan si Pampu. Pero nangayayat na raw ang pusa at meron pang 2 sugat sa likod. Tila tinagaraw ito. Paanong napunta sa Taytay ang pusa? Taga-barangay San Juan kasi si Santos. Kwento niya, inirereklamo ng kanyang mga customer ang pusa. Kaya naman napilitan siyang dalhin sa kanilang bahay ang pusang tinawag nilang si Mingmang. Sumasalo siya sa food ng customer. Meron, yes, oo. Nakikisalo. Meron times na napalitan namin yung copy ng customer kasi nadilaan ni Mingmang. Meron din customer na nabahingan ni Mingmang mismo yung food. Dagdag pa ni Santos, ipinaalam niya sa Amaras Corner ang problema. Katunayan sa screenshot ng kanilang pag-uusap. Maayos na nakisuyo si Santos at sinabing itinali nila si Pampu dahil abala sa customers. Kung pwede rin daw, baka gusto ng Amaras na ipasok sa kanilang store ang pusa. Ang sagot ng Amaras, hindi raw nila pusa si Pampu. Pinapakain lang daw nila ito. Nabilhan na rin nila ng matinong tali ang pusa. Pero gaya nga ng nakita sa CCTV, may nagtanggal sa tali ni Pampu. Paliwanag naman ng Amaras, nasasakal ang pusa. Pumupulupot din daw sa liig nito ang tali. Reply ni Santos, sige, gagawa na lang ng paraan. Ang sumunod na eksena ay yung isinakay niya sa sasakyan si Pampu. Kinabukasan, tinanong ng Amaras si Santos kung nakita ba niya ang pusa. Sagot ni Santos, bakit sa akin mo hinahanap? Reply ng Amaras, i-update na lang sila sakaling makita si Pampu. Pero sagot ni Santos, no need to update. Wala akong pake. Ayon kay Santos, hindi niya kinatnap ang pusa. Inampun niya ito. Makikita niyo sa video, walang cruelty, walang pananakit na nangyari sa pusa. Aminado ako dun sa Malina. Naging rude ako dun sa pagsagot ko sa kanila. Matapos ma-rescue, nasa mabuti ng kalagayan si Pampu at balak na rin siyang tuluyang ampunin ng Amaras. Sa tulong ng animal welfare group na Humane Philippines, nagsampa na ng reklamong animal abuse laban sa La Bruja Cafe. Animal cruelty po, which covers yung pag-kidnap, pag-catnap, I should say, dun kay Pampu, and pagliligaw po. Handa namang harapin ang may-ari ng La Bruja Cafe ang demanda. Hindi ako ganito kasamang tao. Hindi ganun yung ginawa ko sa pusa. Hindi ganito ang totoong nangyari. Sana bigyan niyo ako ng chance na marinig kung ano yung totoong at nakita niyo ang totoong intensyon. Pero dahil nag-viral ang nangyari, nakakatanggap na raw si Santos na mga death threat. Kaya naman balak din niyang kasuhan ng paninirang puri ang Amaras Corner. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.